Coach Team Cone, matinding adjustment na gagawin, may inamin last game. Barangay Ginebra versus TNT Tropang Giga, Game 5 Finals Preview. Paano nga ba makakabawi ang Ginebra at sino yung may malaking chance na manalo? Isang araw matapos itabla ng TNT ang series ay agad nga silang haharap sa Game 5 Finals. At hindi nga basta-basta ang Game 5 dahil napaka-crucial niyan para sa dalawang kupunan. Dahil kung sino yung makakakuha ng panalo dyan ay malaki na yung tsansa na makuha ang kampyonato. Kaya naman i-expect nyo na mas magiging matindi yung bakbakan at drama ng dalawang kupunan. Pero ano nga ba yung mga kailangan nilang gawin? Unahin natin sa Barangay Ginebra. Unang-una sa kanilang listahan ay makapagpakita ng mataas na energy. Very simple pero napaka-importante niyan ngayong Game 5. Kailangan ng Barangay Ginebra na itaas yung energy ng kanilang kupunan. At yun nga yung wala sa kanila sa nakalipas na Game 4. Biglang bumagsak yung kanilang energy sa halftime at dun na sila nagsimulang iwanan ng TNT Tropang Giga. At yan nga yung unang-una na kailangan gawing adjustment ng Barangay Ginebra. Kailangan mataas yung energy ng kanilang kupunan sa simula hanggang matapos ang laro. Hindi pwedeng sa simula lang mataas yung kanilang energy tapos sa halftime biglang lalamya. At para mapanatili yung high energy ng kanilang kupunan, kailangan ni Coach Team na ibalanse yung kanyang player rotation. Hindi pwedeng 7 hanggang 8 lang na players yung kanyang gagamitin dahil mauubos o mapapagod ang mga yan. Kailangan mas maging balanse ni Coach Team Cone. Pwede sigurong ipasok ng mas maaga itong sila Ralph Koo, Nards Pinto, Jeremiah Gray, lalong-lalo na itong si John Abyss. Maganda naman yung pinakita ni Abyss last game kung saan napakataas ng kanyang energy at isa ito sa makakatulong sa Ginebra. Pero dahil rookie pa ito ay hindi pa ganun kaganda yung kanyang decision making, lalong-lalo na sa crucial minute. Kaya mas magandang ipasok ito ni Coach Team ng mas maaga at yung mga veterano yung tatapos sa dulo. Sa ganon ay magiging balanse yung kanilang player rotation at mananatiling mataas yung energy ng kanilang kupunan. Isa pa sa kailangan gawin ng Barangay Ginebra ay mag-step up si RJ Abarrientos. Oo, consistent pa rin si RJ nitong mga nakalipas nilang laro. Pero ang kailangan ng Barangay Ginebra ay yung RJ Abarrientos na aggressive sa opensa. Isa nga sa dahilan kung bakit nasa finals ang Ginebra ay nang dahil dito kay RJ. Dahil yan sa kanyang aggressiveness, high basketball IQ, lalong-lalo na yung kanyang outside shots. At yan nga yung kailangan niyang maipakita sa paparating na crucial Game 5. Kailangang magawan ng paraan ni Coach Team na mabigyan ng more space si RJ Abarrientos for pull-ups or drive to the basket. Sa tingin ko mas effective si RJ na off-ball player, lalo na ngayon na si Calvin Oftana ang dumidepensa sa kanya. Mas mabilis si RJ kapag off-ball kung saan dadaanan niya yung mga screens, sabay catch and shoot, o di naman kaya ay umatake to the basket. Yan nga yung nawala sa Ginebra last game. Yan yung kailangan nilang maipakita sa crucial Game 5. Para naman sa TNT Tropang Giga, ang kailangan lang nilang gawin ay pigilan yung outside shots ng Ginebra. Nakasalalay sa outside shots ng Ginebra kung mananalo ba sila o matatalo. Syempre kapag mainit yung kanilang outside shots, mas malaki yung porsyento na nakukuha nila ang panalo. Kabaliktaran naman kung hindi yung nagpapapasok yung kanilang outside shots. Yan lang yung kailangang mapigilan ng TNT kung gusto nilang makuha ang Game 5. Kaya mga chong, sino sa tingin nyo ang makakakuha ng crucial Game 5? TNT o Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Samantala, Coach Team Cone, matinding adjustment na gagawin,
may inamin last game. Sabi ko nga ang Ginebra na makapuro last game matapos may tabla ng TNT ang series. At ayon kay Coach Tim, sa kanyang naging latest interview ay aminado nga ito na na-out-energize nga daw sila at pinisikal ng TNT Tropang Giga. Aminado si Coach Tim na talagang tinalo sila ng TNT sa second half dahil pagod na raw yung kanyang mga players at wala nga daw silang magawa. Pero nabanggit ni Coach Tim Cone na matinding adjustment ang kailangan nilang gawin sa darating na crucial Game 5. Kailangan nga daw nilang mag-adjust para masabayan yung energy at physical na laro ng TNT. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa inamin na yan ni Coach Tim Cone at gigil nila na maka-bounce back? Sino rin sa tingin nyo ang makakakuha ng panalo? I-comment mo lang dyan sa ibaba.